Diba? So, i-check nyo yung mga ano niyan, yung motor, kasi may motor yan eh, yung ating system. May motor yan. So, yung motor, kailangan i-check natin. Gumagana pa ba yung motor o hindi na? Kasi yung motor, siya yung nagpapaikot ng nutrient natin. So, i-check nyo from time to time, yung motor, okay ba? Then yung ating nutrient ba, nadaloy ba dun sa may hose? Yung ating hose na nagpupunta doon. Dapat hindi nagbabara or something yung ating sistema. Para naman hindi mabulunan yung baka mamaya, dito sa unahan, hindi na gumagana, matutuyo yung ating halaman. Kahit kayo man, hindi kayo painumin, mauuhaw kayo. Ganon din ang ating mga halaman. Okay? Then after na ito, yung water flow dapat, check nyo isa-isa ha. Then ang kasunod na ito, checking at saka monitoring na. So, ibig sabihin, na-transfer na natin, lipas na mga araw-araw na every 3 days, i-check nyo yung PPM. So, mayroong table ang Durong-durong may paano table mag-check ng tayo PPM? na Ikaw na. solution kung alam yung requirement sa kanya. Magtimpla doon Kasi tapos may stage yun eh. Doon Mula natin doon yan. kanina, doon Yung sa diniscuss ating niya, i-action. Kaya nga. Eh, sabay mo na doon oh. soaking. Wag malilit yung mga PPM niya. discussion ang mo na nakalagay yan. dito, 200 to 400. Classroom discussion. Hindi oh. Sabay na yun. 800 to 1,000. Pagka medyo lumaki na, after 2 weeks, 3 weeks, medyo, pagka napansin nyo na medyo parang naninilaw yung kung malnutrition yung ating mga halaman, tataasan natin yung nutrient solution. So gagawin natin siyang 1,000 to 1,200 ppm. Ibig sabihin nun, dahil malaki na sila, malakas na silang kumain, so nauubos na yung nutrient. Dadagdagan natin yun. Then, i-inspect natin kung mga may leak. Yung importante kasi sa system natin, kapag may leak, maubos ang tubig, pagbalik nyo, wala na. Ubos na yung tubig nun kasi nag-leak na dun sa mga tubo-tubo. So, titikin din natin yun. Okay? So, ito nga pala yung nutrient preparation natin. So, meron tayong tatlong dito. Pero dito merong actually 4 eh. Kasi mayroong ibang technique na ginagawa si Kuya Francis sa pagtitimpla ng solution. So, meron naman tayo yan. So, una, yung stock na solution natin, magpe-prepare tayo ng 2 container. Kunyari, ito na yung container. Ito na yung container. 2. Magpe-prepare ka ng 2. Kuya Francis, ano nga ba itong kulay green? Kuya Francis, ano itong green? Ano to? Okay, so ito yung container A, ito yung container B. So yung container A natin, para isang timplahan na lang kasi ito masyadong malaki yung ating system. Pero kung pambahay-bahay lang, gramo-gramo lang yan or kung ilang grams lang ang titimplahin. Pero para sa dito, magtitimpla tayo ng container A, meron tayong container A. Ang laman niyan is hydroponic formula, lettuce formula, at saka Epsom salt, magnesium sulfate. So ito yan. Ito ay hydroponic formula. Ito, sa container A yan. Then, yung isa, Epsom salt yung isa. Ito. So, itong isa, Epsom salt, saka ito yung hydroponic formula. Kung wala lang dito yung isa, yung lettuce formula. Pero yon? Riyan lang yata ginagamit natin, di ba? Oo, ito yung ginagamit natin. Then para kasi since na ang tanim natin dito ay lettuce, para alam nyo yun na green siya, na maganda yung niya, gagamitan mo ng lettuce formula. So ibang formulation siya para sa lettuce. Para mas mas prepare siya para sa lettuce. Yung hydroponic formula kasi is general. Mga pang bok choy, pechay. So, since na nandito kasi sa atin, mix yung ating mga tanim dyan eh. May bok choy, pechay, lettuce, spinach. So, yun yung mga laman dyan. So, para naman ma-balance yung nutrient na makukuha niya ng ating lettuce at saka pinagsasama na. So, meron tayong 1 kilo na hydroponic formula. So, 1 kilo yung ganito. Tapos lettuce formula, and then Epsom salt, 1 kilo din.
sa 8 liters ng water. Pero, kung wala kayong, kung wala yung lettuce formula or hydroponic formula, 4 liters lang. Kasi yung equivalent ng isang ganito is 4 liters ang ang timplahan niya. Kaya dahil wala yung isa, 4 liters lang. Pagka kumpleto siya, may hydroponic formula, mayroong lettuce formula, 8 liters of water. So, titimplahin nyo siya sa isang container. Hiwalay. Then, yung container B, itong kabila, siya naman yung calcium nitrate. So, ito yon, calcium nitrate. Hiwalay siya doon sa kabila. Hindi mo siya pwedeng diretso pagsamahin nyo lahat. Kasi magkakaroon niya ng chemical reaction. Base sa napag-aaral ko ng chemistry nung nag-aaral pa ako, limot ko na yun. Huwag yun na akong tanongin. Okay? So, ano yan? Hindi siya pwedeng basta pagsamahin. So, kailangan maging aware tayo na hindi natin naihahasalo itong calcium nitrate doon sa ibang formula. Saka na natin siya paghahaluin later on. Pero sa initial na timpla, may A, may B. So, tinatawag siya solution A, solution B na ginagawa natin. And then, ayun na. Pagka okay na yung A mo at saka yung B mo, ito kasi is concentrated. Mataas ang concentration niya. Ngayon, pag gagamitin mo na siya, doon sa hydroponics natin, i-dilute natin ang 5 ml ng A, 5 ml neto, at 5 ml netong B sa 1 litrong tubig. So, pagka 2 litro, 10 ml, and so on. So, habang dumadami yung tubig mo, dadami yung formula na ilalagay mo. Pero para ito naman ay hindi siya. Ito ay guide lang. Itong dinidiscuss ko is guide lang. Basic lang. Pero sa actual, magbabago pa rin yan. Kasi alam ka naman mag-litro-litro ka pa ng tubig sa ganon. Kaysa gawin mo yon sa isang timba, magtimpla ka, then sukatan mo ng ating pangsukat ng ppm. Base sa requirement niya. Kung anong requirement niya. Basta equally ang paglalagay. Pagka naglagay ka na itong isang baso na ito, isang baso rin ng kabila. Then kailangan, pag nilagay nyo yung A, well mixed na yung solution para ano na siya ng tubig, then sa kanyo ihalo yung pangalawa. Hindi yung pwedeng basta diretso pagsamahin. Kasi magkakaroon ng chemical reaction doon. Pagka nagkaroon ng chemical reaction, doon sa tinitimpla nyo, hindi niya mapupuli utilize yung nutrient na dapat na meron siya. Kaya, isa muna, pagkatimpla nun, okay na, ihaluin nyo na, then sa kanya isunod yung pangalawa, then haluin nyo ulit. Okay? So, pagka nagawa nyo yun, maghihintay lang tayo ng up to 30 days, fiesta na. Ay, harvest pala. Kasi huwag ka, sasangyup na tayo doon. Mga may pechay na tayo doon. So, after na gawin natin itong lahat ng ito, simula kanina hanggang dito, maghintay tayo approximately 30 days. So, kung bibilangin natin, meron kang 7 days dun sa una, then meron kang, para madali, lingguhan na lang. So, unang linggo, from seedling germination to seedling transfer. 1 week. Basta ang bilangin natin, first 3 days, sa una, mag-germinate ka. Tama ba itong ko? Mag-germinate ka. After 3 days, bubuksan mo siya. Bubuksan mo yung takip. Then after 4 days, ita-transfer natin siya. Then after neto, magbilang tayo ng 4 weeks. Para sa sa 7 plus 7, carry 1, 14 times 2, kayo na bahala. Okay? So 30 days na yon pagka ganon. Pwede na natin i-harvest yung ating pinaghirapan. So, ito, yung nasa ilalim na nilagay ko, mayroon tayong monitoring sheet na ginagawa. Meron akong prepare na monitoring sheet. Yung kaninang diniscuss ko, hindi ko alam kung makikita pa, number 1, ppm, parts per million. So, i-monitor natin yung parts per million daily.
dapat hindi siya bababa sa 800. Hindi rin siya lalagpas sa 1,000 or 1,200. Pagdating sa padulo, 1,200 na eh. So hindi lalagpas. Then yung ating pH level, 6.0 to 6.8. Same din yung panukat natin. May pangsukat na ng pH level. Pagka mataas ang pH level is acidic. Masyadong acidic na yung tubig. Mababa ang alkaline. So, alam nyo naman yun. Search nyo na lang. Tanungin niyo si sister pag wala Kaya kayong... nyo si sister pag hindi nyo ano. Then, yung water temperature, at least ano siya, 28 degrees Celsius. Yung ano, nilagay namin. Hindi siya pwedeng mainit. Kasi baka Lanta. nakatanim pa lang, may nilaga ka na. Hindi naman natin gusto-gustuhin yun. So, kailangan malamig. And then, yung timer, yung status ng timer, kasi yan, dapat, yun nga, sinabi ko kanina, may timer tayo na gagana yung motor, magbibigay ng solution dun sa halaman, and then, mamatay. Dati, ang setting namin sa kabila is 15 minutes ang start, then 45 minutes na naka-start. So, 15 minutes na pahinga, 45 minutes na gumagana. Okay? Then next is yung, yun nga, water continuity. Kailangan yung mga downspout, titingnan natin kung lalabas pa ba yung tubig doon. Baka doon pa lang sa unahan, nagbara na, tapos natatapon na yung mga solution natin. So, babantayan natin yun. Then yung ating mga valve, yung mga nagsusupply ng solution. Kasi bawat isang tubo, merong tagi-tigisang valve. So, yung valve na yun, yun yung pinipihit natin. Parang gripo, bubuksan, sasara. So, para maano natin yung supply ng tubig. Pagka sa tingin nyo, sobra-sobra yung tubig, hihinaan natin. Kasi pag sumobra, baka matapon lang, hindi papunta doon eh. Papunta sa patapon. And then, yung water level, yung pump, dapat hindi matutuyuan yung pump. Kaya, Francis, yung pump, madadala ba? Ay, wag na daw, ayaw na. So, yung Doon na pump lang mamaya, natin, actual na lang doon. kung ito yung water pump natin, ang level ng tubig natin, Kuya Francis, kalahati. Yung water pump, water level, kalahati. Hindi nyo man ilulubog yung buong pump. Kalahati lang nung ano. So titingnan lang nyo yung mga container. Kung makikita nyo doon, ang container na ito is yung kulay itim. Ayan, yung ganito. So pagka nandito yung, ano, yung pump, kalahati ang laman dapat niya. Para kung bababa kasi sa kalahati, tatakbo ang motor, walang tubig, masusunog. Pwede masunog yun. Kasi wala naman siyang binobombang tubig eh. Pero takbo lang siya ng takbo. Baka mag-overheat lang. Okay? Then, lastly, yung water pump. Dapat gumagana yung water pump. Kasi pagka nakita nyo na, oras na dapat tumakbo na. Tumatakbo na yung ibang pump, yung isa hindi pa, baka may problema. So, kailangan ma-address na agad natin yun. So, yun yung proseso ng ating hydroponic. Okay? Meron bang tanong? Si Francis may dadagdag daw. May dadagdag ata si Francis. Oo. Kuya Francis, may dagdag ka ba? Kuya Ambro, may dagdag? Bawas. Wala. Walang dagdag bawas. So, yun yung kabuuan ng ating ginagawa dito sa hydroponic. So, mula sa pagsisid hanggang sa pag-harvest. Pati ba, ang saya-saya nila, nag-harvest na. Ganyan din ang magiging itsura nyo kapag nagsimula na kayong mag-harvest. After 1 month. Siguro by first week ng September, may harvest na tayo dyan. So, magka-harvest tayo noon, sama-sama rin tayo. Maganda sa picture taking. Tanong, pag may mga tanong. Para kasi pagka nakita ng mga nagpapanding yan, na meron tayong merong pinuntahan yung binigay nila. Kasi tayo naman dito, alam naman natin na tayo ay umaasa lang sa donasyon ng mga malalaki ang puso at saka mga mababait. So, kailangan natin yon. Gamitin natin siya sa tama. Ito yung isang nakita naming tama na gawin. Self-sustaining yung mga ginagamit natin kaysa bumili sa Divisoria ng gulay, bakit hindi tayo na magtanim? So nagsimula na kayo sa pagtanim sa lupa, sa tubig naman. So kaya namin ini-introduce dito sa inyo para sa susunod sa hangin. Pero Magkakaroon.
Meron yun, meron. Biro ko kayo. Oo, meron. Ang tawag doon, aeroponics. Oo. Yan naman, ay, yung tawag mo yan. Wala sa'yo, bro. Para ayaw mo maniwala, i-search nyo. Pagkakita ng aeroplano, hindi doon ng taniman. Meron kasing DWC, di ba? Tapos may neutral film. Ito parang swimming pool. Ito ay tubong mahaba. Yung aeroponics na tinatawag is tower type siya. Patayo. Then, isang malaking tubo yon na ang tanim nyo, paikot doon sa tubo. Ang tubig nun, ang takbo ng tubig mula sa ilalim pataas, dan pababa para magbilig doon sa sa mga halaman. So aeroponics 'yon. Pagka meron tayo, may papaano natin kay Kuya Francis. Magdadala si Kuya Francis. Magdadala si Kuya Francis. Oo. Magdadala si Kuya Francis. Magdadala si Kuya Francis. Para naman at least alam nyo, pero Hindi, bakit namin sinasabi? Ito, seryoso. Kapag lumabas kayo mula dito, pag nasa kanya-kanya na kayong mga bahay nyo, pag wala kayong maulam, subukan nyo to. Pero, isang buwan muna kayong gutom. Kasi 30 days pa yan. Gutom nga lang kayo. Di, bumili muna kayo sa palengke, siyempre. Tapos, pagka okay na, di, tuloy-tuloy na lang yon. Linggo-linggo, so yung araw-araw, magsisidling ka. Ang bunga nun, araw-araw, meron kang aaninin nun sa susunod. Kasi pwede nyo siyang, ito isang cycle pa lang ha. Ibig sabihin nito, pwede nyo siyang gawa ng sistema, ang susunod na gagawin. Katulad niyan, may nauna na kami na tinanim. Tapos ngayon, magsisidling pa lang kayo. Haharbisin natin yung nauna, then susunod na linggo, ito namang tinanim nyo. Then kung bago matapos, bago tayo mag-harvest, gagawa ulit kayo ng ganito. 1 week bago mag-harvest, gagawa ulit kayo ng ganito para sa susunod na cycle, pag hinarvest nyo, siyempre bakante. Sakto na yon. Yung mga seedling nyo, pwede nang i-transfer. So, tuloy-tuloy lang. Then yung after 1 week nun, ha-harvest na naman tayo. Pero prior doon, meron ka na namang itatanim. So, continuous na lang yung magiging flow natin, yung cycle natin. Hindi na kayo kailangan magbungkal ng lupa, kundi lilinisin lang natin yung mga tubo. Kasi syempre, magkakaroon ng mga lumot-lumot yan, yung mga ugat ng pinagtaniman natin, lilinisin natin yun. Para in preparation, sa next naman na cycle, meron na tayong ulit itatanim. Kaya, ito, 2 cycle lang sa ngayon ang nakita namin. Pero kung bibigay ni Sister Mau yung ibang pwede natin gawin yun. Para weekly, pwedeng daily, mayroon kayong harvest. So depende sa dami ng ilalagay nating setup. Okay? So baka may tanong, pwede magtanong ha. Walang bayad pa, bukas meron. Ngayon libre. Sister, may tanong po tayo. Mike. Hello, ba't na? Sa DWC po, ano yung supply ng tubig niya? Okay. Sa DWC is same din naman yung supply ng tubig niya. Nagkataon lang na instead na yung storage ng tubig mo ay nandoon sa container like ng NFT, sa DWC, nandoon na mismo sa bed. Nasa bed na yung tubig. Wala na siyang storage. Yung pump na ginagamit natin is para lang ibalik lang yung tubig para Paikutin lang ng oxygen yung tubig na nasa DWC. Kaya paikutin lang natin yung tubig doon. Katulad ng ginawa dito, yung pagbagsak ng tubig kasi doon sa kapwa niya tubig, kita nyo nagbabubbles yun eh. So yun yung magbibigay ng oxygen doon sa tubig para hindi magiging stagnant yung water natin. Pero at kasi, ganun din po, same din yung iikot lang din. Pero sa system kasi natin dito sister sa system kasi natin dito, meron ko tayong pang-ikot. Pero kung sa labas, isang malaking container lang siya or isang malaking pan or pool lang siya, then nandun lang yung tubig, hindi naalis yun. Then, lalagyan mo lang siya ng aerator, ng oxygen supply. Alam niyo yung sa mga aquarium, yung aquarium may hangin, nilalagyan ng hangin. So, ganun din ang ganun ko rin ang sistema ng DWC. Okay.
para magkaroon ng oxygen yung water at magkaroon ng supply yung ating halaman ng oxygen. So, yun lang po yung pinagkaiba ng system. Ito, meron siyang storage. Ito, isa na yung mismo storage ng tubig. Pero at ganun din, yung ating level ng ppm, dapat susundin pa rin natin. Ganun pa rin. Pati natin, pagkakulang, dadagdagan. Meron pa po bang iba? Huwag kayo na yung magtanong kasi pagdating ng pag wala kami, pwede yung namantawagan ko yung Andyan lang yan. Okay. So ngayon, tapos na ang ating Discussion. hindi ko pwedeng sabihin classroom discussion, wala tayo sa classroom eh. So mag-a-action naman kayo. Pero ang gagawin nyo ay ito lang muna. Yung nandun sa Filling. step 2. Yung foam soaking at saka seed sowing. So dito muna tayo.